Magandang araw po muli mga kaibigan. Inaanyahan ko po kayo na mag-aral po tayo ng Biblia o Salita ng Diyos. At ang pamagat ng ating pag-uusapan sa oras na ito ay patungkol sa katanungan na paano nga ba nagkaroon ng tao at saan nagpasimula. At bago po tayo magpatuloy, hingi po tayo ng gabay ng Banal na Espiritu. Mga kaibigan, let's pray. O dakilang Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, nariyan po kayo sa kataas-taasan ng mga langit. Sa oras pong ito, hinihingi ko po, hinihiling po namin na gabayan niyo po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. Tulungan po kami na lubos po kayo makaunawa sa aming pag-aaral upang ito po, Panginoon, magbigay sa amin kaalaman at upang malaman namin ang mga katanungan, malaman namin ang kasagutan sa mga katanungan kung paano nga ba nagkaroon ng tao at sino yung pinakaunang tao sa lupang ito. Ito pong aming dalangin at umaasa po kami na ang iyong pong paggabay ang siyang manguna sa mga oras na ito. At ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, mga kaibigan, saan nga ba nagpanimula yung tao, mga minamahal ko mga kaibigan? Sa pag-aaral natin yung nakaraan, pang ilang araw ba ginawa yung tao? Sa pang-anim na araw, mababasa po natin yan sa Genesis 1, versikulo 26 hanggang 28. Mababasa natin doon nung paglalang ng tao. Nais ko pong ulitin mga kaibigan, yung Genesis 1, talatang 26 hanggang 28. Basahin ko mga kaibigan. At sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa mga hayop, at sa buong lupa, at sa bawat umuusad na nagsisiusad sa ibabaw ng lupa. Sa 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang niya sila na lalaki at babae. At sa 28, ang sabi diyan, at sila'y binasbasa ng Diyos, at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magpalanakin, at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa, at kalatan ninyong lupa, at inyong supilin, at magkaroon kayo ng kapangyarihan sa mga isda sa dagat, at sa mga ibon sa himpapawid, at sa bawat hayop na gumalaw sa ibabaw ng lupa. Maliwanag mga kaibigan ang nilalaman ng Biblia na ginawa daw yung tao ayon sa wangis ng Diyos. Ayon sa wangis ng Diyos. Ngayon mga kaibigan, basahin ko po yung paglalang sa unang lalaki. Unang tao, pinakaunang tao, walang iba kundi si Adan. Paano nga ba ginawa ng Diyos si Adan? Ito ba'y sa pamagitan ng paglalang o paggawa ng mundo, paggawa ng mga dagat, paggawa ng lupa, paggawa ng mga ibon, mga hayop? Katulad ba yun ginawa? Hindi po. Yung paggawa ng mga bagay, sinabi ng Diyos magkaroon ng liwanag, magkaroon ng hayop, magkaroon ng bituin, o ano paman. Yun po ay sinabi ng Diyos at nayari. Nagkatotoo yung sinabi at nagkaroon nga mga minamahal ko mga kaibigan. Subalit, yung paglalang ng tao, hindi po sinabi na magkaroon ng tao. Nagkaroon ng tao kaagad. Hindi po yung ganon. Basahin ko po sa inyo mga minamahal ko mga kaibigan, ang Genesis 2:7. Ang sabi diyan,
At ninalang ng Panginoon ang Diyos at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa at hiningihan ang kanyang mga butas ng ilong nang hininga ng buhay, at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Paano nga ba ginawa yung tao? Walang iba kundi si Adan. Ay sabi diyan, nag-form muna ng alabok lupa. Naghugis tao. At sabi diyan, yung butas ng ilong hiningahan ng Diyos. At pagkatapos hiningahan ng yung butas ng ilong, ito po ay naging tao. Doon po naging napaka-espesyal yung paggawa ng tao. Merong ginawa ang Diyos, hindi lang sa pamamagitan ng salita, kundi sila ay nagporma muna ng tao. At pagkatapos ma-form ng tao, yung alabok ng lupa, ito ay hiningihan sa ilong at ito po ay naging tao. Diba? Napaka-espesyal yung paglalang ng tao. Ngayon mga kaibigan, paano naman ginawa yung babae na walang iba kundi si Eva, yung asawa ni Adan? Mababasa po yan mga kaibigan sa Genesis 2, talatang 21. Ano po ang sabi dyan sa Genesis 2, talatang 21? Ang sabi dyan, at hinulugan ng Panginoon Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki, at siya'y natulog, at kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang, at pinaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang, sa 22, at ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki, ay ginawang isang babae, at ito dinala niya sa lalaki. Maliwanag mga minamahal kong mga kaibigan, na kung si Adan ay ginawa sa pamagitan ng alabok ng lupa, itong kanyang naging kapartner o asawa at pinakaunang babae sa balat ng lupa, ay sabi dito sa Genesis 2:21, pinatulog ng Diyos si Adan, at nang nakatulog na si Adan, kinuha yung isang tadyang, isang tadyang ng lalaki, at ano po ang ginawa ng Diyos nung makuha na yung tadyang? Ang ginawa ng Diyos, ito po ay ginawa na isang babae. Maliwanag ang sinasabi ng Biblia mga minamahal kong mga kaibigan, na yung tao, hindi to ayon sa mga ibang mga libro, na ang tao ay galing sa unggoy, yung unggoy nag-improve naging tao. Yan mga kwento na wala sa katotohanan. Dahil ang nagsasalaysay mga kaibigan na kung paano nagkaroon ng tao, walang iba kundi ang Biblia. Na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, kung ang Biblia ay salita ng Diyos, ito po ay 100% perfect. 100% na tama lahat ang nilalaman nito. Maliwanag ang sinasabi dito mga kaibigan, kung sa paanong pamamaraan nagkaroon ng tao. Maliwanag kung paano nagkaroon ng tao, na walang iba, ang pinakaunang tao sa lupa na ginawa ng Diyos, walang iba kundi si Adan, at walang pangalawa, si Eva. Ngayon sabi dito, basahin ko mga kaibigan dito sa Genesis 2 verse 23. Ang sabi diyan, at sinabi ng lalaki, ito nga'y buto ng aking buto at laman ng aking laman. Siya ay tatawaging babae sapagat sa lalaki siya kinuha. Kaya pala babae ang tawag sa mga babae, di ba? Kasi si Adan ang nagpangalan doon. Maliwanag ulitin natin mga kaibigan.
At sinabi ng lalaki, walang iba kundi si Adan, unang lalaki. Ang sabi nito, ito nga'y buto ng aking mga buto at laman ng aking laman. Siya'y tatawaging babae sapagkat sa lalaki siya kinuha. Sa 24, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. At sila'y kapwahubad, ang lalaki at ang kanyang asawa, at sila'y hindi nagkakahiyaan. Yun ang nabasa natin, yung hindi pa sila nagkasala, sila'y hubad. Hindi sila nahiya sa isa't isa. At sabi pa dito mga kaibigan, maliwanag ang sabi ng 24, kaya pala yung mag-asawa nagbubukod, kasi yun ang payo ng Bible, ulitin natin, ang sabi dyan, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ayan, yung pinagsama ng Diyos ay magiging isang laman na. Hindi na makikitira sa magulang ng babae. Kaya pag kinakasal nga, di ba nagbubukod na? Kasi mismong ang Biblia po ang nag-a-advise na kapag mag-asawa na ay hanggat maaari yung pinagsama ng Diyos, sila naman magsasama. Ngayon maliwanag, minamahal ko mga kaibigan, sa maiksing pag-uusap natin na binigyan natin ng kasagutan yung mga katanungan na kung paano nga ba nagkaroon ng tao, yung pinakaunang tao, paano nagkaroon, upang itinapik ko ito sa oras na ito, parang ang lahat na makakarinig ng ng temang ito ay hindi sila maguguluhan. Kumbaga, pag kayo po mga kaibigan, kapag tinanong kayo, paano nga ba nagkaroon ng tao? Pag tinanong kayo halimbawa, tinanong kayo ng anak nyo, papa o kaya mama, paano nga ba nag-umpisa yung tao? Diba? Meron ko pa yung isasagot. Basahin niyo po mga kaibigan yung Genesis 1, Genesis 1 verse 26 hanggang 28 at Genesis 2:7 at saka Genesis 2:21 hanggang 22. Yun po ang tumpak na kasagutan. At umaasa po ako mga kaibigan na kayo rin po ay nakinabang sa pag-aaral natin ng Biblia. Sa mga susunod, inaanyahan ko po muli kayo mga kaibigan na samahan niyo po ako sa pag-aaral ng Biblia. Marami po tayong mapapag-aralan. At humihiling po ako na i-like nyo po, i-share o i-subscribe nyo po ang aking YouTube channel para marami pa pong makapanood sa pangangaral ng salita ng Diyos. At bago po tayo magtapos, muli tayo po ay mananalangin. Magpapasalamat tayo sa ating Diyos Ama na nasa langit. Manalangin po tayo mga kaibigan. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa iyo pong paggabay sa mga oras na ito. Salamat sa pagtuturo sa amin ng katotohanan na kung saan itinuro niyo po sa amin kung paano nagpasimula ang tao, sa paanong pamaraan yung ginawa ang tao, upang ang lahat ng makapakinig nito, hindi sila maguluhan sa kabila ng may mga libro na nagsasabi na ang tao ay nanggagaling sa ibang hayop, ang tao ay ginawa sa ibang pamamaraan. Tanging sa inyo nanggaling o Diyos na ang tao ay iyo pong ginawa. Pakaingatan niyo po ang bawat isa, kasama ng mga tagapanood. Pakaingatan po ang mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya.
Tulungan kami sa pag-aaral palagi ng iyong banal na salita, O Diyos. Ito pong aming dalangin, kalaki po ang paghingi po ng kapatawaran sa tuwing kami po ay nakagawa ng pagkulang pagkasala. At ang lahat ng ito ay aking pong hinihiling sa pangalan po ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga minamahal kong mga kaibigan. At umaasa po ako na sa susunod ay muli niyo po akong sasamahan. Hanggang sa muli po, God bless and say safe po para sa lahat. Bye-bye!